what they think of the timeline dyan sa Senado. June 2 pa raw ang gusto ng mga senador. A week ago, we were in EDSA at ang sabi natin, anong petsa na? Yan yung panahon na sinasabi natin sa House of Representatives, nag-file tayo ng December 2, dumaan ang Pasko, bagong taon, Chinese New Year, halos umabot ng Valentine's Day, hindi pa rin natatransmit. Then finally, natransmit on the last day. So, 2 buwan nang mahigit na naghihintay ang taong bayan ng katarungan. Tapos itong Senado ngayon, nagpapatumpik-tumpik pa. So, another disservice to the nation itong ginagawa ng Senado na maghihintay pa daw sila after elections. Para bang conveniently, hindi nila ma-address yung issue at hand. Hindi na ako pupunta doon sa legal discussion kasi marami ng discourse on that lalo na yung that particular word doon sa ating constitution na sinasabi nila that means urgent, dapat ASAP, dapat as soon as possible. Sa atin, kasama ko yung mga taga first impeachment complaint, ang sinasabi natin, any measure that exact accountability from public officials should be treated with urgency. Kaya nga ang sabi natin sa Senado ngayon, konting sense of urgency naman. Konting sense of urgency naman doon sa leadership of the Senate. Kasi yung accountability, dapat laging urgent yan, dapat laging ASAP yan, hindi pinaghihintay. So pag pinaghintay nila, disservice yon sa ating bansa. Kasi sa bawat araw na pinaghihintay nila, yun ay bawat araw ng impunity. At sigurado ako, ayaw ng Senado, particularly yung leadership, na isipin na sila ay complicit doon sa impunity na yon. At sigurado ako, ayaw din ng Senado na isipin ng publiko na sila ay kasabwat doon sa pang-aabuso sa kapangyarihan at saka pangungulimbat sa kabanang bayan. Etong 4 na buwang delay or yung period between the transmitter of the articles of impeachment at saka dun sa simula ng trial, do you think this would benefit the Vice President? Tulad nung nabanggit ko kanina, sa bawat araw na dinidelay ng Senado yung pag-hear sa impeachment complaint kay Sara Duterte, ito ay bawat araw na binibigyan nilang manatili sa pwesto ang isang Vice President na obviously unfit for public office. At hindi lang yon, sa bawat araw na dinidelay nila na nanatili sa pwesto ang isang tao who's just a heartbeat away from the presidency. So each day na dinidelay ng Senado itong hearing sa impeachment complaint, yun ay bawat araw na nilalagay nila sa peligro ang demokrasya ng bansa because she's a heartbeat away from the presidency.